Hey yo, what's up? It's your boy Papa Chi. Papa Chi is back. So another comment na naman yung babasahin natin. Sabi ni ate, si Miss July, so hi Miss July, sabi niya, totoo naman, madaling sabihin sa iba na bakit mo iiyakan, sinaktan ka na nga. Pero sa sarili mo, try mo sabihin yan, nahayaan mo na. Di ba mahirap, aminin mo man o hindi? Tama nga naman, siyempre, di ba? So ganun kasi, yung mga nakapalibot kasi sa atin, of course, concern yan sa atin eh. So, pag nakita nila na umiiyak tayo, not literally, sasabihin nila na, huwag mo nang iyakan yan, walang kwenta yan. Ba't mo iniiyakan yan, walang kwentang tao yan? Siguro mga half percentage ng mga taong concern sa atin gano'n. Pero the rest, kung hindi naman masyadong related sa'yo or hindi ganun ka-close sa'yo, tapos sasabihin sa'yo na huwag mong iyakan yan, huwag mong sayangin yung luha mo dyan. Hindi kasi nila alam, di ba? So, ang unang-unang makakaintindi sa'yo is yung sarili mo. Right? Kahit anong lakas ng personality mo, when it comes to love, pag dumating ka sa punto na binigay mo lahat pero nasayang, dadating ka talaga sa point na iiyak mo yan. Maniwala ka sa akin, iiyak mo yan. Hindi mo man yan iiyak sa mga tropa mo, hindi mo man yan iiyak sa ibang tao, sa pamilya mo. Pag mag-isa ka na lang, iiyak mo yan. Legit yun, legit. Ganun katindi yung love na yan. Kaya maraming nababaliw sa love, di ba? Sobrang legit yan. Lalong-lalo pag mag-isa ka na lang, doon mo mararamdaman lahat ng pain. Kaya mong maglagay ng maskara ng ngiti sa ibang tao, pero pag mag-isa ka na lang, nandun yung pain. Kahit nga lumipas na yung mahabang panahon, like years na yung lumipas, dadating sa point, maaalala mo pa rin minsan yung sugat eh, kasi nag-iiwan niya ng peklat. Right? So, sa iba, madaling sabihin na, hayaan mo na yan, huwag mong iyakan yun. Pero sa taong nasaktan, sobrang hirap niyan. It takes time. Sabi nga nila yung sugat takes time to heal. Hayaan mo lang. Kung kailangan mo umiyak ka. Hanggang maubos yung luha. I-convert, tama ba? Ano to, math? I-divert mo yung isip mo sa mga bagay na magiging busy ka. Yun yung pinaka-best dyan.